Hoy, BA. O, bakit? Napanood mo yun? Oo naman, syempre may resibo ako. Po kami sa opisina ng pangalawang Pangulo. Gusto lang po namin ipakita sa inyo kung ano na nangyayari dito sa amin. 1 week prior to the declaration of the ECQ, busy na po yung opisina namin. Pinaghahandaan na namin kung paano kami nakakatulong. Yung mga nandito, mga halos walang pahinga. Nung nag-declare po ng ECQ, nag-declare din kami ng work from home. Pero dahil yung mga staff namin alam na sobrang busy, marami sa kanila ang nag-volunteer pa din. So, pasok po tayo, tingnan natin yung buong opisina. Yung mga nakapunta na po dito sa opisina namin, ito yung aming main part of the office. Dito kami nagre-receive ng visitors. Pero kung titingnan po natin, yung buong main section ng office, punong-puno ng mga food bags na pinapamigay everyday sa mga communities. Yung mga makikita natin dito, karamihan ay donations from private organizations, private offices, private citizens. Makikita nyo po yung mga staff namin na andito ngayon. May mga schedule po kami na mga repackers. Halos lahat po dito tumutulong, nagvo-volunteer talaga since the very start. Iba-iba yung pinapadalhan dito. Naghahanap tayo ng mga pinakamahihirap na communities. Pinabigyan natin ng priority yung mga fire victims, yung mga stranded passengers, karamihan na mga hindi kabahagi ng distribution ng government. Ang iba kabahagi din pero nangangailangan pa din. So doon tayo tumututok, mga urban poor communities, iba-iba. Nag-receive ng guests. Ito yung aming living room. Hindi na siya nakikilala. Sa dami ng tambak. Ayun. Naging bodega na siya. Na-store po na. Ito po yung area siguro na parati nyo nakikita sa mga pictures. Pag may nagpo-courtesy call, etc. Dito kami nag-picture. Pero as you can see now, sobrang gulo po dito. Ito yung mga nakatambak na ready for distribution na. Everyday po nag-iiba yung itsura dito. Depende sa kung ano yung pumasok, sa ano yung lumabas. So, pag pumunta kayo dito ngayon, ito na yung itsura nung parati nyo nakikita sa pictures. Saan sila? Yan. Nandiyan pa sila? Wala. Ito naman yung dining room namin dati. Pero nakikita nyo, ito na yung room na ginagamit yung team na nag-aasikaso sa 12 dorms namin sa Pasig. Ginagawa nyo? Nag-ayos po kami ng gamit for the haircut tomorrow. Ayun. Nag-aayos daw sila ng gamit for the haircut tomorrow. Kasi nag-provide din tayo ng libreng haircut sa ating mga frontliners na nakatala sa mga dorm. Yung mga dorms namin nag-evolve na siya. Hindi na siya dorm lang. Nakakuha kami ng mga washing machines na pinahiram ng Electrolux. Nung may nakakita meron ng washing machine ng dryer, may donor na nagbigay ng mga laundry detergent. Nakakuha tayo ng mga motorbikes from Suzuki na pinapahiram natin sa mga taga-dorm na kailangan nila ng sasakyan papunta sa hospitals. Ayan, may libreng gupit. Na-partner na din natin yung Globe sa Sky Cable. Naglagay sila ng free wifi sa ating mga dorm. So, yun. Parang bahay na talaga na yung lahat na amenities nandun. Sana happy yung mga dormers natin because of that. Yung dorms actually, hindi siya kabahagi yung initial na plano natin. Talaga yung initial na plano natin, mga PPEs lang. Kasi yun yung need na sinasabi noon. Pero nung nawala ng public transport, at first ang nilagay muna natin mga shuttle buses. Pero yung mga pasahero mismo natin sa shuttle buses, doon natin sa kanila nakuha yung information na sobrang dami ang nangangailangan ng dorms. Kasi karamihan sa kanila,
either ayaw umuwi ng bahay para hindi mahawaan yung family, or kahit gusto nilang umuwi, wala talagang facility umuwi kasi nga walang public transport. So, nung nagbukas kami ng dorms, nung una, isa pa lang, pero ang haba ng waitlist, hanggang naka 12 na kami. Pero until now, open pa din kami to more partnerships kasi yung waitlist nga mahaba pa din. So, yun. Nagtatago lang ako. Ang kaya natin sila piso sa taas. Sige, mahanap namin sila piso. Ito naman po mga kasama namin ngayon. Andito po kami sa second floor ng office. Kasama po namin yung team market kasi tomorrow magla-launch po kami ng bagong programa tulong sa mga small vendors saka sa mga tricycle drivers. Sila po yung team. Mag-opisina po sila sa market starting tomorrow, pero partnership po ito with the Quezon City government. Busy sila ngayon. Ang pinag-uusapan nila mga presyo ng mga bilihin, ng mga itlog, ng chicken, ng wash. So, yun yun. So, hindi muna natin sila i-istorbohin masyado. Ayan. Ayan, Rika! Yung locally produced PPEs, dinidisinfect nila bago kino-cover. Kaya napaka-stricto po ng regulations dito. So, magdi-disinfect po muna. Ito po yung pumasok ngayon. Pero ano siya, for testing pa ng kanyang fabric. Merong ganito. Ang ganda naman ito. Ito. May letter. Ay, ito ba may letter? Ito meron din to. Nabali daw po siya ng cut. Oh! Yung biro namin dito, meron na kaming Gucci, meron kaming Dior, meron kaming Hermes. Sobrang gaganda. Punta tayo dito. So, etong mga andito, ito yung samples ng bawat pumapasok na PPE. Ang nakalagay dito yung mga na-approve na mga fabric. Kasi hindi lahat na fabric pwedeng masuot ng health frontliners na nag-aasikaso ng COVID. Pag na-test siya, meron tayong mga doktor na partners, tinetest yung pagka-water repellent, pagka-alcohol repellent. Tapos yun yung mga nagiging basis if pag sinabing level 4, pwede siyang isuot ng mga health frontliners na nag-aasikaso ng COVID patients. So dito siya kinakategorize. So pag nakita natin, iba-ibang boxes yung andito. Ito yung available na for distribution. Pag nagde-deliver tayo sa hospitals, meron siyang kasamang ganito. Ayan. Ganito yung itsura niya. Nakalagay kung anong klase siya, ano yung tela, ano yung size, kanino galing, kung sinong donor. Tapos yung second page niya nakalagay kung ano yung care instructions. Kasi reusable ito. Tinuturuan natin yung gagamit kung paano siya i-disinfect, paano siya i-sterilize. Tapos nakalagay din kung ano yung mga, parang ano yung protection niya against. Aside from this, ito din yung ibang kasama. Merong sulat galing sa atin. Ito yung instructions kung alin yung pwedeng gamitin saan. Kasi iba-iba yung tela, iba-iba din yung capacity. As I have said, may mga levels kaming inassign na ina-explain natin yan doon sa binibigyan. So, packs of 5 ito, diba? Packs of 5 siya. So, pag binigay ito, iba-iba, depende sa level. Halimbawa, rural health center na wala namang COVID patient, pwede mas mababang level. Halimbawa, yung mga nasa checkpoints, iba din na level. So, depende kung sinong bibigyan. So, naka-classify siya lahat. Bye, guys. Thank you so much. Lilipat po tayo sa kabila, sa gazebo. Yung PPE sets, dito binabalot yung pag sinabi natin PPE sets from the head cover to the shoe cover, kumpleto.
pati yung disposable gowns, pati goggles, pati masks, pati gloves. Dito lahat. So, yung pinaka team na nagre-receive ng mga requests, yung nagdi-dispatch ng mga ipapamigay, dito po lahat yun. Kung sakali nakapunta na kayo dito, yung mga malalaking meetings sa gatherings, dito po ginagawa. So ngayon, kinonvert na talaga siya na Relief Operations Center. Lahat sila members ng OVP staff, pero lahat sila volunteers. Yung mga andito naman, karamihan sa kanila ay volunteers. Ito yung operations namin everyday. Everyday, meron kami volunteers na tumutulong hindi lang mag-empake, pero pati mag-distribute. So, ganito yung itsura. Doon nire-release yung lahat na for distribution. Ito for packing. Pag meron ng angat buhay na nakalagay, gusto sabihin ready for distribution na siya. Meron din po kaming super duper good news. Alam niyo naman po na end of the month, noong April 30, hininto na namin yung online donations. Nakakala po tayo ng 60.9 million pesos. Originally po yung 60.9 million pesos, magka-translate yun sa 139,178 PPE sets, good for 9,278 frontliners. Pero dahil po malaki yung aming natipid, at marami din yung in-kind donations na pumasok. Doon po sa dating numero, magdadagdag pa po kami ng another 182,310 PPE sets. Tapos yung 9,278 na frontliners, madadagdagan pa po yun ng 12,154 frontliners. So, ang mabibigay na po namin in total, 321,488 PPE sets. So, all in all, ang masaservisyohan po namin, 21,432 frontliners. Gusto din po namin ipaabot sa inyo na yung ambag ninyo nakarating po mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. At lahat na regions ng buong bansa ay naservisyohan po natin. So maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng cash donations. Maraming salamat sa lahat na nagbigay ng in-kind donations. Dahil po sa inyong kagandahang loob, marami po tayong matutulungan ng mga frontliners. Mabuhay po kayo lahat. Yan ang itsura ng OVP sa panahon ni VP Leni. Warehouse ang dating ng OVP. Dahil sa dami ng mga relief goods. Diba? Na ipinamimigay sa mga kababayan natin, especially nung panahon ng pandemic. Ang laki mo yun. Kasi may lumalaganap na naman ngayon, may bagong script na naman mga kabatang helmet na wala naman daw talaga nagawa si VP Leni during her term as Vice President. May resibo, ayan diba? Hindi mo lang makita saan yung table ni VP Leni Dami mga relief goods plus the PPE. Diba? At nagbigay din ng kabuhayan yan para sa ating mga kababayan yung paggawa ng PPE that time. At naghanap si VP Leni. Kung napanood niyo yung vlog ko doon sa Tahian, sa Rizal yun, di ba? At eto pa, meron din yata sa Bulacan. Meron din. At eto pa, mga kabatang helmet. May donut. Pag-ibig Pero di ba, kapag si VP Leni ang topic natin, talagang spread love lang. Spread love lang. Yes. Gaya nung Diyos ko, yung mga Asim! Diyos ko, yung tayo sa maasim, doon tayo sa matamis. O di ba mga kabatang helmet? Plus, talagang may resibo si VP Leni kung ano yung mga nare-receive ng OVP that time. Bilang na bilang. Yes, may transparency talaga. Ultimo kung jumpsuit yan, kung ano yung dinonate mo, di ba? Mahirap makalusot. O ngayon, yung mga confi funds na yan, Lumulusot. walang mga resibo. O, diba? Lusot pa mo. Hanggang ngayon nga wala pang kasagutan kung saan nga nagastos, diba? Yung 125M. Hindi lang yun, diba? O,
Oh, mga kabatang 625 helmet. M. Ay, Diyos ko, nakakaloka Wala ka naman kalaki ah. Pero ayan nga mga kabatang helmet, comment down below kung ano masasabi nyo dyan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe. Ganda, di ba? Para lagi kayo Transition. updated. Transition to, manual. Para lagi kayo updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni Videographer. O, di ba? Ang ganda, manual transition. Pero may kilala akong ganyan. Si Mayor Vico. Oo, basta mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko naman sa buhay, nag-helmet din ang book nyo, keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Kaya si VP Lenny, hanggang ngayon, pinagkakatiwalaan pa rin. Mula noon hanggang ngayon, marami nagtitiwala sa kanya. O, diba? Siyempre.